mag-subscribe ka na. Hello, hello, Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimbo. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, day off ko ngayon. So, chika-chika tayo, no? Ito yung mga kaganapan ngayong araw na ito sa mundo ng pageantry. Nakakaloka naman talaga ito, di ba? Hello po sa mga nanonood dyan. 1 million viewers. Ayan, ang charay ha. Grabe, ang taas ng ating pa-live kagabi. Ang ating views kagabi. Nakakaloka. Nagulat ako. Anyway, thank you sa mga nanonood sa inyo kagabi, no? Sa mga nanonood po dyan, please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you, di ba? Hyper talaga. Thank you sa mga nag-like sa inyo. Sa mga hindi nagla-likes dito sa Parade of Beauty, ay nai-stroke agad-agad. Di ba? Kaya dapat ay galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Di ba? Anyway, ito na nga mga buweks. So, nakakaloka nga ito. Dito muna tayo sa bago tayo pumasok dito sa dalawang blandina, di ba? Na talaga namang ayaw magpaawat sa kanilang mga kaganapan, di ba? Pero bago tayo pumasok dyan, dito muna tayo sa sa mga chika-chika, no? Ito nga nakakaloka nga ito, mga buweks. Ay nako, ito na nga yung sinasabi ko. Nako, baka mamaya yung ating mga vertud na mga pinagsasabi ko dati, no, na baka si Papa Nawat na ang susunod sa isa sa mga may-ari ng Miss Universe organization. Natatandaan nyo yung ating pa-live dati, di ba? Sabi ko nung nung Miss Universe press conference, di ba? Nung last month ni Papa Nawat. Kasama niya si Haluda Universe at si Raul Rocha. But anyway, ayun nga sinabi ko sa inyo na hindi na imposible na baka si Papa Nawat ang susunod na talagang may-ari ng Miss Universe or may share sa Miss Universe. At mukhang nagkakatotoo nga ito. Nakakaloka ito mga buweks. Ito nga ang chika-chika, no? Ito legit ito kasi meron tayong source. Merong merong source. Pinost ko yan sa social media ko, no? Yung source. I-check nyo na lang siya. But anyway, ang sabi nga dito, ang sabi nga dito, Legacy Holding tumanggi bilhin ang natitirang shares sa Miss Universe operation ng JKN. Nakakaloka ito, di ba? Sabi ko sa inyo, dati kahit na si Raul Rocha meron na siyang shares or bumili siya ng shares sa Miss Universe organization kay Haluda Universe, naniniwala pa rin ako na si Haluda Universe pa rin yung pinaka-sole owner ng organization. Diba? Siyempre, kung ikaw yung may-ari tapos ibibenta mo yung shares mo, no? Kumbaga, kung ikaw yung pinaka-bumili nun talaga, tapos business mo talaga ito, at alam mong mapapakinabangan mo to, nasa kamay mo na yung Miss Universe organization, di ba? Yung number 1 pageant sa mundo ng pageantry, di ba? Kung ikaw yung may-ari, pakakawalan mo pa ba, di ba? Siyempre, may mga may mga rules, may mga policies, di ba? So, naniniwala talaga ako na si Haluda Universe, tulad ng sinabi ko sa inyo, siya pa rin talaga yan ang may-ari. Hindi niya yan bibitawan agad-agad, siyempre, hanggat hindi nakukoronahan ng chay-chay! Di ba? So, naniniwala talaga ako na yan si Haluda Universe pa rin ang talagang big boss dito sa Miss Universe organization. At kayang-kayang patalsikin itong si Raul Rocha any moment, di ba? Kaya nga siguro wala na rin dyan si Tandang Gurang, no? Si Uzmel Souza, di ba? Kasi pinatalsik niya na rin. But anyway, eto na nga sinasabi dito, no? Inanunsyo ng JKN Global Group na nakatanggap na ito ng 13.38 million mula sa Legacy Holding Group kapalit ng 41.81% ng shares ng JKN Legacy Incorporated. O, Jimwa. Gayunpaman, tumanggi ang Legacy Holding na bayaran ang natitirang 2.62 million para sa karagdagang 8.19% shares. Hindi pa maipapasa or hindi pa maipapasa ang natitirang shares. O, tama ba yon? Hindi pa maipapasa yan. Ang natitirang shares hanggat
or hindi pa pala maipapasa. Akala ko maipapasa. Hindi pa raw maipapasa. So hindi pa buo yung pagmamay-ari ng ng legacy, no? Kasi hindi pa nila bayad yung kabuuang presyo dito sa shares na ito. So yung natitirang shares hanggat hindi pa nababayaran ng buo ang halagang $16 million o Jimwa. So hindi pa pala fully paid itong si Raul Rocha. Pero kung ang mga galawan niya sa Miss Universe sa Mexico last year, akala mo siya na yung halos na superstar. Akala mo siya na lagi yung parang siya na yung pinakamay-ari ng Miss Universe organization, di ba? Ganyan ang mga galawan niya. Akala mo kung umasta super big time celebrity, di ba? Hindi naman sa pero hindi ko talaga beto itong si Raul, no? So ito nga ang sinasabi, patuloy silang nakikipagnegosasyon upang maresolba ang issue o Jimbo. Nakakaloka ito. Ayan, ito credit ito kay ayan, i-follow nyo to, si The Crown and Sashes o Jimbo. So ayan, nakakaloka lang kasi mga chika-chika natin nung naka-live tayo, no, parang nagkakatotoo, di ba? Kung ganito naman ang mga galawan ng legacy, ay nakoday. Siyempre, kababayan ni Haluda Universe, si Papa Nawat, at alam ni Haluda Universe na talaga namang madatung itong si Papa Nawat. Hindi imposible talaga na ibigay kay Papa Nawat ang shares, di ba? Kung hindi susunod itong si Raul Rocha sa policies ni Haluda Universe, di ba? So, kung totoo man ito, na ganito, nagkaandaloko-loko ngayon, may kontrobersiya na naman sa Miss Universe organization, no? Well, eto na lang, no? Papa Nawat, pasok! Di ba? Pasok na, di ba? Panigurado ko ito si Papa Nawat, pumapalakpak na ang tenga, naghihintay na lang ng talagang, alam mo yon, right timing para mabili niya ang organization, di ba? Or yung shares ni Raul Rocha. Or kung hindi ito mababayaran ni Raul Rocha, yung natitira pang 2.62 million, ayan, kayang-kaya yan ni Papa Nawat, di ba? So, ganyan si Papa Nawat, pumasok siya sa Miss Universe organization, kumbaga kumuha siya ng franchise sa Miss Universe, yung Miss Universe Thailand, na binayaran nga niya, di ba, ng $5 million, di ba? Ang dami niyang datong. Hindi imposible na kuhanin din ito ni Papa Nawat kung nakaya niya nga yung $5 million, ito pa kayang $2.62 million, di ba? So, kayang-kaya niya yan. Panigurado ko, ito si Papa Nawat, nag-aano na yan. Nagpaplano na yan. Or, pwedeng ganito yung mangyari. Ipapaimburnal talaga ni Haluda Universe etong si Raul Rocha. Tapos kay Papa Nawat na mapupunta yung shares, di ba, ng Miss Universe organization, yung kalahati, di ba, nakakaloka ito. Kasi meron akong nabasa na parang siya, for disposal. Parang ganon. Yung dito sa source na to, hindi ko kasi nalagay Basta may nabasa ako dyan na subject for disposal daw ang legacy group. Nakakaloka itong si Halwa. Jimwa. So pag hindi sila nagbayad sa tamang oras na binigay ni Haluda Universe, etong si Raul Rocha ay mapapaimburnal ng bonggang-bongga, mga bweks. Alam nyo yan, di ba? Ito pa namang si Haluda Universe, pag talagang ito kumilos, ay talagang kumunoy ang bagsak mo, di ba? So, ayun lang, natutuwa naman ako kung sakaling si Papa Nawat ang makakabili ng Miss Universe organization. Bakit? Because why not, di ba? Ang ganda ng kanyang production, ang ganda ng kanyang mga papageant or yung papageant niya, like yung Miss Grand Thailand, yung Miss Grand International, di ba? Ang ganda ng mga papageant niya, yung mga HD, 4K, ganyan, and then yung production, di ba? Ang ganda. Kumbaga, talagang nakikita mo yung kalibre ng isang beauty pageant na yung mai-enjoy mong panoorin at nai-enjoy nyo rin naman yan, di ba? At saka kasi si Papa Nawat, napakamaalaga sa mga kandidata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ngayon, nung nag-live tayo noon, no, sabi ko sa inyo, kung si Papa Nawat ang magiging isa sa mga may-ari ng Miss Universe organization, hindi imposibleng maging katulad ito halos ng Miss Grand International on how they will choose the winner, di ba? Yung talagang kailangan talagang performer talaga ito, di ba? Alam nyo naman ang Miss Grand International, yung doon, napaka talaga. Di ba? Yung mga pasarela nila, yung mga pasabog nila, talagang entertainment talaga yung makikita mo doon. Nakikita ko kung si Papa Nawat ang magiging may-ari ng Miss Universe, hindi talaga imposibleng mangyari yan na magiging si Papa Nawat din
ang isa sa mga pipili ng magiging title sa Miss Universe o baka nga mamaya wala na rin mga judges dyan, di ba? Nakakaloka kasi si Papa Nawat, malaki yung tiwala niya sa sarili niya. Alam niya na pag siya yung pumili ng beauty queen na maakuha ng title, panigurado, yun na yun talaga, di ba? Regardless na lang sa mga sinasabi nila na anong tawag dito, kung kailangan may judges or ganyan-ganyan. Si Papa Nawat, kahit wala mga judges, alam niya mismo sa sarili niya kung sino yung karapat-dapat na makoronahan, di ba? Kaya yan, may mga nababanggit kayo dyan na mga kandidata sa Miss Universe Philippines, yung mga ganitong galawan, parang pang MGI, you'll never know kung ganyan ang hinahanap nila ngayon sa Miss Universe ngayong taon. Kasi nga, nandyan na si Papa Nawat, di ba? So, ayan, nakakaloka lang, parang nagkakatotoo na yung mga sinasabi ko talaga. Parang lahat ng mga sinasabi ko nagkakatotoo. Di ba? Nakakaloka lang. Well, first and foremost, natutuwa talaga ako kasi gusto ko talaga yung... Anyway, dati ginigisa natin dito si Papa Nawat. But anyway, nung nakilala na natin siya, so ganun pala yung pagkatao niya. So ibang-iba siya behind the camera, di ba? Behind the scene. So iba siyang mag-alaga sa mga staff, iba siyang mag-alaga sa mga kandidata, di ba? Sa lahat-lahat in a whole. So nakakatuwa yun. Kaya kung itong si Papa Nawat talaga ang makakabili ng Miss Universe organization, panigurado o magiging pasabog kung bonggang-bongga talaga itong Miss Universe organization plus ang Miss Grand International, di ba? But anyway, mga buweks, eto pa, no? Nakakaloka naman ito, di ba? Ayan, wait lang. Nakakaloka naman ito. Ito pala yung sinabi dito. Legacy Holding refuses to pay remaining balance for Miss Universe Operation Share. So, yan ang pinaka-issue. But anyway, ito pa nga, no? Tignan natin ito. Nakakaloka naman ito. Ito kasing Miss Universe, parang may pagkaano, ewan ko na lang dito, no? Yung reigning queen na si Victoria Silvia, no? So, nakakaloka naman ito. Dumating na pala sa Philippines kahapon, di ba? Parang nakakaloka naman, hindi masyadong maingay. Kumbaga wala ngang ingay, di ba? Nag-post lang sila sa social media nila, di ba? Sa Instagram at saka sa Facebook. Pero hindi naman sinabi kung anong oras darating. Siyempre maraming vloggers dyan, maraming media na nag-aabang sa airport para makita itong si Victoria, di ba? Kumbaga title holder ito ng Miss Universe. Parang dumating na pala ito sa Pilipinas, tapos nag-post na lang ng video, yung kanilang promotional video, sa Instagram at saka sa Facebook, na nandun na pala siya sa Philippines, ayan, no? Na nandyan na pala siya sa ating bansa. Nakakaloka naman itong, Miss Universe organization. Hindi ko sinisisi dito si kumbaga, wala sa akin si Hello the Universe. Wala sa akin si Raul Rocha, no? Ang may dito, ang dapat sisihin dito, yung yung road manager, di ba? Di ba ang road manager niya, yung dating national director ng Nicaragua, di ba? Nakakaloka lang. Kasi siya yung may issue dati dun sa, alam niyo yun, sa Denmark, yung homecoming ni Victoria. Di ba nakakaloka? Sabi daw doon, hindi naman daw yung Miss Universe organization mismo, sila Hello the Universe, sila Raul Rocha, yung nag-organize sa mga schedules nitong si Victoria, kundi yung national director ni Shanice Palacios, na road manager ngayon sa Miss Universe organization. Parang ang dami daw niyan, ang dami mga issue, kaya ganyan yung yung mga nangyayari ngayon dito kay Victoria, no? Kumbaga parang pinalitan niya yung dating posisyon ni Esther Xuan, di ba? Sa Miss Universe, wala na nga dyan si Esther Xuan. Kung nandyan siya ngayon, panigurado, napaka-organized niyan, no? Nakakaloka naman itong si Victoria, dumating na pala kahapon, no, sa Pilipinas. Parang ang nangyari, wala man lang niha-niho, di ba? Na bigla na lang sumulpot sa Pilipinas ng parang kabute, di ba? Nakakaloka yun. Parang ang niya, pagdating niya sa Pilipinas, knowing na Miss Universe title holder yan, yung pinaka-recent, di ba? Reigning queen nga. Parang hindi exclusive
yung dating niya dito sa Pilipinas, sa pag-visit niya dito sa Pilipinas, kauna-unahan pa naman yung pag-visit niya sa sa Philippines, diba? Parang walang niha-niho, walang kaabog-abog, diba? Sumulpot na lang sa Pilipinas, bigla-bigla, agad-agad, parang ganun. Parang ang nangyari, parang napadaan lang, parang layover lang. Ano to, diba? Nakakaloka, grabe naman ang Miss Universe organization. Itong na ito, itong road manager na ito, diba? Parang ang niya, hindi siya organized, nakakaloka, hindi siya organized sa mga ganap ng kanilang reigning queen, di ba? Sa mga ginagawa niyang ganyan, ang napapa-imburnal dyan si Hello the Universe, lalo na pag pumasok dyan si Papa Nawat, panigurado yan mga Bwex, no? Itong national director na ito ng Nicaragua, itong road manager na ito, mapapatalsik talaga ito ni Papa Nawat. Ayaw niya ng ganyan ayaw niya ng mga ganyang-ganyang hindi organized. Gusto ni Papa Nawat talagang super organized kasi nga napaka-professional niyang matandang yan, no? Nung una sa homecoming, 'di ba, sa Denmark, tapos ito naman ngayon sa Pilipinas, 'di ba? Nakakaloka, parang ura-uradang bisita yung nangyari, 'di ba? Parang ang nangyari dito, parang may masabi lang na bumisita, na nakapag-travel lang. At saka naman, kawawa naman si Victoria. Kumbaga, she deserves better. Ano ba, di ba? So, sana naman ayusin itong road manager yung kanyang mga schedules. Hindi yung mga ganyan-ganyan. Pangalawang complaint na to sa kanya, di ba? Hindi porke hindi latik si Victoria, ganyan niya itrato. Samantalang si Shanice Palacios noon, nung nakaraang taon, nung 2023, di ba? Ang ganda-ganda ng mga schedules niya. Kumbaga, napaka-organized, di ba? Siya rin yung ito ring national director ng Nicaragua, no, ni Shanice Palacios, yung road manager dati, ibig sabihin nung last year hanggang ngayon. Pero yung kay Shanice Palacios, napaka-organized, pero pagdating dito kay Victoria, paimburnal na, nakakaloka, di ba? Bias, pukpukin kita ng mikropono. Charat! Nakakaloka, naaawa ko dito kay Victoria, sa totoo lang. Tignan nyo, mukha pa siyang pagod dito, di ba? Ang ganda-ganda niya. Tapos ito pa nga, nakakaloka pa dito. Pagdating pa lang ni Victoria sa Philippines, di ba? Ayan, dumating na pala, di ba? Nagulat tayo, nandyan na pala siya. Biglang ura-urada, meron ng pinost na video, naloka ako. So anyway, tapos yung first activity niya, Bingo Plus, na? Di ba? Sugal-sugal. But anyway, yan yung tawag dito, ang isa sa mga major sponsors ng Miss Universe Philippines, no? So, siguro kaya talaga dumiretso na rin siya dyan. Pero sana, magkaroon ng pagkakataon na ma-meet niya yung mga Miss Universe Philippines 2025 candidates, di ba? Since hindi naman siya pupunta sa sa coronation night. I don't know bakit hindi siya papuntay na lang sa coronation night instead of ngayon, para sana mas maganda yung maging treatment sa kanya, mas pasabog yung pagbisita niya sa Pilipinas, di ba? Mas maingay, di ba? Ito talagang road manager na ito, hindi marunong, palitan na lang kita diyan. Charing! So anyway, she's so gorgeous, si Victoria. Ngayon, na-appreciate ko na yung ganda niya, no? In fairness naman. Pero hindi pa rin siya Diyosahan sa akin. Iba pa rin ang Diyosahan, but she's very gorgeous. Anyway, eto nga, nung tinitignan ko yung mukha nitong si Victoria, kahit na anong angulo, makikita mo talaga, barbihan din yung, yung feslock, no? Parang, yung level nung ganda niya, yung tangkad, tapos ang fresh niya pa, di ba? Tapos bata pa, di ba? Baka mamaya, eto naman mga qualities na ito daw yung hinahanap, no? Daw sa Miss Universe ngayong taon. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan, no? Kung destiny mo talagang manalo sa Miss Universe, mananalo ka. Regardless dito sa mga sinasabi nilang kailangan barbihan, kailangan ganitong level, matangkad, maganda, fresh, bata, ganyan-ganyan. Meron ng inclusivity sa Miss Universe unless kung tatanggalin nila yung mga inclusivity na yan, di ba? So, naniniwala ako, hindi yan mga ganyan-ganyang criteria, hindi mga ganyan. So, naniniwala ako, kung destiny mo talaga, destiny mo, ganon, period, di ba? Anyway, eto naman mga Bwex, no? Nakakaloka naman ito, talaga namang hindi nagpaawat, di ba? Hindi nagpaawat si Rachel Gupta ng India, Miss Grand International 2024, di ba? Talaga naman, ang tsara. Actually, ang ganda niya. Mukha siyang manika dito, di ba? Nakakaloka, talaga namang nagblandi na din ito, di ba? Since itong Miss Universe ay talagang, alam nyo na, no? Siyempre si Papa Nawat, hawak niya yung Miss Universe Thailand and then Miss Grand International.
ay talaga namang hindi nagpakabog sa pagkablandina itong si Rachel Gupta, di ba? Parang napansin ko nagkalaman-laman siya ng konti, no? Kasi sa Miss Grand International, mas peche. But anyway, she's so gorgeous here, mga buweks, di ba, MM? Ang ganda bagay na bagay sa kanya, di ba, mga buweks? Ang ganda! Face card, my God, I love it! Charon, di ba? Ang ganda ng makeup, ang ganda ng hair, nakakaloka. Sana all ganito kaganda, di ba? Talaga namang hindi nagpakabog ang Miss Grand International 2024 na si Rachel Gupta. O eto na, di ba? Nakakaloka. Talagang ayaw magpaawat. Parang ang nangyayari dito talagang gusto ni Papa Nawat na talagang ano, no? Hindi lang pantayan, kundi lagpasan talaga ang Miss Universe, di ba? Alam nyo yan, pag si Papa Nawat ang kumilos, hindi ito nagpapakabog, hindi niya talaga hahayaang magka-level lang tayo, talagang uungusan kanya ng bonggang-bongga, mga buweks. Di ba, nakakaloka itong si Rachel Gupta. Pumayag naman siya ng ganyan, di ba, nakakaloka. Bagay naman sa kanya, in fairness naman, di ba? Talagang blandina kung blandina ang eksena. Diyos ko, Lord! Parang kung iisipin nyo, syempre, blandina ang Miss Universe title holder, di ba? Kaya talagang binlandina din itong si Rachel Gupta. Oo na lang, di ba? Oo na lang, di ba? Huwag na kayong ano dyan, di ba? So, ganda-ganda nga di ba? Anyway, eto nga, no, napansin ko lang, kasi nagblandina siyang ganyan, sa event kagabi ng Miss Grand Thailand. Ayan, kasi nga yung preliminary competition nila kagabi. Ayan, kaya inayusan siya ng ganyan. Pero nagulat din talaga ako, mga buweks. Oo, nagulat din talaga ako. Hindi ko ini-expect. Pero alam ko na yung hugot, no? Yung hugot dito ng organization, di ba? Siyempre, yung Miss Universe title holder, siyempre, blandina, di ba? Kasi nagkaroon sila ng, ng video silang dalawa. Parang naikumpara itong dalawang ito. Parang gano'n. Yung magkasama sila during the press conference, na ikumpara sila, sinasabi nga ng mga Indiano na mas maganda daw itong si Rachel Gupta. Tapos sinasabi nila na may blonde hair lang daw si Victoria. Kaya ayan ngayon, di ba, pinakita ni Papa Nawat na talaga namang they are both beautiful, di ba? Para sa akin, mas maganda pa rin mas maganda pa rin yung isa, si Victoria. Mas gusto ko yung beauty ni Victoria. Kasi nakita ko na to, si Victoria, nakita ko na rin sa personal. Nung Miss Grand International 2022, that time, hindi pa ganun kaganda si Victoria kasi medyo malaki pa yung katawan niya. Hindi naman malaki. Kumbaga, mas payat siya ngayon. That's what I meant. Pero itong si Rachel Gupta naman, nakita ko na rin sa personal. Siyempre, nandiyan tayo. Maganda naman si Rachel Gupta. Pero kung i-compare talaga dito kay Victoria, mas gusto ko yung beauty ni Victoria. So, ayun. But anyway, eto nga, no. So, nakita ko siya. Meron akong nakita mga videos na nag-host ito si Rachel Gupta, no, nung Miss Grand Thailand kagabi, preliminary competition. Walay naman ang pag-host niya, mga buweks, nakakaloka naman. Mas okay pa talaga si CJ Opiasa. Mas gusto ko si CJ kung paano siya mag-host. Kumbaga, napaka-authentic, napaka-kalmado, effortless. And aside from that, hindi siya yung parang napipilitan, alam niyo yun, parang napaka-natural lang. Sobrang napaka-natural lang. Ito kasi parang parang napilitan lang siya. At saka kailangan sana dapat sana nag-practice siya, di ba? Bago siya mag-host kasi nakakahiya naman, di ba? Lalo na kung reigning queen ka, tas ganyan ka mag-host, di ba? But anyway, ang masasabi ko na lang, she's so gorgeous, Rachel Gupta, di ba? Eme lang. Di ba? Buti pa talaga si CJ Opiasa, 'di ba? Mas maganda mag-host. Ayun lang. Kasi nga 'di ba nag-host siya nung press conference ng Universal Woman kay Jasmine Omay. Ayun, galing niya. But anyway, ayun sinasabi nga ng ating mga syupit bahay ng mga Indo. Nakakaloka naman ito. Sinasabi nila na copycat daw itong si Rachel, no, ng Miss Universe organization. Well, sa punto naman na yan, hindi ko naman kakampihan yung mga Indo, pero may punto din naman sila. May point din naman sila. Kasi nga, syempre, blandina nga sa Miss Universe 2024, si Victoria. Tapos ngayon, ganito rin yung aurahan ni Rachel Gupta, di ba? Kaya nga naikukumpare sila, di ba? Pero magkaiba naman yung beauty nila. Magkaiba naman yung level ng beauty. Eto nga lang, medyo dun nga lang nagkaroon ng
issue dito sa mga Indo. Alam niyo naman kasi mga Indo, ayaw rin magpakabog nitong mga ito, di ba? So kaya nga itong pagkablandina ni Rachel Gapta ay talaga namang kini-question at binabash ng mga Indo. Nakakaloka naman, di ba? Ewan ko na lang talaga. Pero go lang mga Indo. Gusto ko yan. Charito, di ba? So ayun, dapat ba ito ang mga buwek sa tingin nyo? Nakakaloka ito, di ba? Talaga naman syempre, hindi nagpapaawat itong si Rachel Gapta na parang feeling niya rin talaga blandina rin siya, no? Anyway, ito sa tingin nyo, ang tanong ko sa inyo, dapat bang binland or pumayag si Rachel Gapta or Gupta, no? Na i-blonde ang kanyang hair lalo, di ba? Sa tingin nyo, dapat bang ginawa niya ito or pinayagan niya ito? Panigurado, hindi naman yun yung kanyang real hair. Tingin ko ano yan, anong tawag dito, lace wig, diba? So ayan, mamahaling lace wig. Alam niyo naman si Papa Nawat, hindi yan bumibili or nagpapasuot sa kanya mga queens, no, na mga putyo-putyo lang. Alam niyo naman pag itong si Papa Nawat nagpasuot ng mga, alam niyo yun, sa mga queens niya, talagang bongacious. Bakit ko nasabi ito? Kasi, kung mapapansin nyo, yung mga kandidata last year sa Miss Grand International, actually, yung mga sinusuot nila mga gowns, mga dress, hindi yun lahat. Majority doon, hindi lahat yun. Yun yung mga dala nila nung dumating sila sa Thailand or Cambodia. So may mga dala sila mga damit since naiwan nga yung kanilang mga maleta sa Cambodia. Pero kahit na nung nasa Cambodia pa sila, hindi yung mga sinusuot nilang damit or mga gowns, hindi pa din yun yung mga damit nila na dala or mga gowns nila. Kumbaga, si Papa Nawat may mga contacts siya sa mga designer sa Cambodia, lalong-lalo na sa Thailand. Kaya nakita niyo yung mga gowns nila, di ba? Parang nakita niyo, ay sinuot na to ni Miss Grand International 2023, di ba? So, yung sinuot ni CJ Opiasa, di ba? Sinuot niya ni anong tawag dito, yung nagpasa ng corona. Ayan, kay ano bang pangalan niya? Nakalimutan ko, si Foster. Nakalimutan ko yung name niya. Si Foster from Peru, 'di ba? Pinasuot kay CJ Opiasa yung gown niya nung press conference, 'di ba? Which is sinuot na 'yan ni Miss Grand International 2023. Ganun din yung mga ibang kandidata, 'di ba? So yung mga sinusuot nila mga gowns, galing 'yon sa mga designers ng Thailand, sa Thailand. So ganyan si Papa Nawat. Ayaw niya ng mga putyo-putyo. Siguro pag nakita niya na, yung isusuot mong gown, hindi ko bet yan. Pero i-refer kita dito sa designer para mabigyan ka ng magandang gown or magandang dress, di ba? Ganyan si Papa Nawat, hindi yan pumapayag na mapaimbornal ang kanya mga queens, hindi lang yung title holder, pati lahat ng mga kandidata sa Miss Grand International. Ganyan siya kabait. That's how nice he is talaga. He's very, very nice. But anyway, mga Bwex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay ka sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga Bwex, and I love you all. Bye! See ya!